Nakatanggap kami ng isang mahalagang balita na nagpapahiwatig ng susunod na malaking hakbang sa modernisasyon ng hukbong dagat ng Pilipinas. Matapos ang matagumpay na pagpapatupad ng Frigate Acquisition Project Phase 2 na kinabibilangan ng pagbili ng 2 karagdagang Miguel Malvar class guided missile frigates, lumilitaw na iniaayos na ng hukbong dagat ang atensyon nito sa mas makabagong plataporma, ang Chungnam class FFG-3 guided missile frigates na gawa ng Timog Korea. Ang Chungnam class ay ikatlong henerasyon ng South Korean guided missile frigates at isang ebolusyon ng Daegu class FFG-2A. Kabilang sa mga makabagong katangian nito, ang pagkakaroon ng Korean Vertical Launching System KVLS, Advanced AESA radar at Integrated Combat Systems na may kakayahang tugunan ang maraming uri ng banta mula sa mga ataking panghimpapawid laban sa submarino hanggang sa mga sagupaan sa ibabaw ng dagat. Ang Miguel Malvar class na itinuturing na pinalawak at pinahusay na bersyon ng kasalukuyang Jose Rizal class ay inaasahang papasok sa serbisyo sa loob ng ilang susunod na taon. Patuloy nitong pinatitibay ang matatag na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Timog Korea sa larangan ng Defense Industrial Cooperation, isang ugnayang napatunayang maaasahan at kapaki-pakinabang para sa parehong panig. Subalit hindi dito natatapos ang ambisyon ng hukbong dagat. Sa harap ng lumalaking banta sa karagatan at tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, nagiging mas matindi ang pangangailangan para sa mas makapangyarihan at mas modernong mga surface combatant. Sa ganitong konteksto, lumulutang ang Chungnam class bilang susunod na seryosong opsyon para sa mga pangunahing barko pandigma ng Pilipinas. Ayon sa mga di-opisyal na ulat, isinasaalang-alang ng hukbong dagat ng Pilipinas ang posibilidad na bumili ng 2 hanggang 4 na Chungnam class frigate sa ilalim ng nalalapit na Horizon 3 phase ng revised AFP Modernization Program na inaasahang sisimulan sa pagitan ng 2026 hanggang 2030. Bagamat wala pang opisyal na pahayag mula sa pamahalaan, malinaw ang estratehikong direksyon. Nais ng Pilipinas na makamit ang isang mas modernong, mas maabilidad at mas survivable na hukbong dagat. Kung maisa sa katuparan, ito ang magiging unang pagkakataon na mag-ooperate ang isang dayuhang bansa ng Chungnam class na magiging patunay ng seryosong dedikasyon ng Pilipinas sa modernisasyon ng hukbong dagat at pagpapalakas ng pambansang depensa sa rehiyon. Muli na namang napatunayan ang kahalagahan ng kooperasyon sa Timog Korea sa modernisasyon ng militar ng Pilipinas. Mula sa FA-50PH light fighter aircraft, Jose Rizal class frigates, hanggang sa mga submarine na kasalukuyang pinag-aaralan, nananatiling consistent ang suporta ng SOL sa layunin ng Pilipinas na magkaroon ng isang modernong sandatahang lakas. Ang mga kumpanya tulad ng Hyundai Heavy Industries, HHI at Hanwha Ocean, dating DSME, ay patuloy na nagbibigay ng mga makabagong plataporma na akma sa pangangailangan ng Pilipinas. Ang proyektong ito ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng bagong barko. Ito ay isang pananaw sa kinabukasan ng isang future-proof na Philippine Navy. Isang hukbong dagat na hindi lamang nagtatanggol sa soberanya, kundi may kakayahang magpakita ng kredibleng puwersa sa mga mahahalagang sea lanes. Ito ay hakbang na magtataas sa operational profile ng Pilipinas sa larangan ng maritime security sa Timog Silangang Asya. Ang pagdaragdag ng Chungnam class frigates sa fleet ay isang malaking hakbang sa transformasyon ng Philippine Navy patungo sa isang green water navy na may kakayahang mag-operate sa mas malalayong karagatan at makibahagi sa mga regional exercises at joint patrols kasama ang mga kaalyado. Sa panahon ng masalimuot na alitan sa karagatan,
at patuloy na pagbabago ng mga banta sa seguridad, ang pagkakaroon ng makabago at maraming kakayahang plataporma tulad ng Chungnam Class ay hindi na lamang luho. Ito ay isang estratehikong pangangailangan. Sa tuloy-tuloy na pamumuhunan, malinaw na pulisya at internasyonal na kooperasyon, ang Pilipinas ay nasa tamang landas upang magkaroon ng hukbong dagat na may kakayahang ipagtanggol ang kanyang teritoryo, tiyakin ang kalayaan sa paglalayag at gampanan ang papel nito sa Indo-Pacific Maritime Landscape. Sa kabuuan, bagamat mahaba at nangangailangan ng malalim na pondo ang landas ng modernisasyon, ipinakikita ng mga hakbang ng Philippine Navy mula Jose Rizal Class patungo sa Miguel Malvar Class at posibleng Chungnam Class ang isang malinaw at determinadong pananaw tungo sa mas matatag na maritime defense. Sa patuloy na suporta ng pamahalaan, tamang estratehiya at tulong ng mga kaalyado, ang pangarap na magkaroon ng isang makabagong, handa sa laban na Philippine Navy ay unti-unting nagiging realidad.